Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sa episode na to, medyo lilihis muna tayo sa mga usaping politikal at medyo nakakauyam na ng konti. Pagtuunan natin itong isang kaso ni Annelies Agocoy na mukhang nabiktima ng kanyang kalibin partner, no, diyan sa Laguna. At tingnan natin paano nahuli ang suspect dito, no, na siyang pumatay dito kay Annelies. So ang kasong ito ay tungkol sa isang misteryosong storage box. Noon kasing January to this year, isang itim na storage box ang natagpuang lumulutang-lutang sa ilog sa ilalim ng Pinagwarasan Bridge sa Camarines Norte. Medyo malayo-layo, no, do sa tinitirang apartment nitong biktima si Annelies. Sa loob nitong box na to, nakita ang bangkay ni Annelies Agocoy. At maraming nagulat. Akala nila kung ano ang laman nitong plastic, no, storage box. Ito pong kasong ito ay isang halimbawa kung paano nagtutulungan ang forensics, yung siyensya, at testimonya, yung kwento ng mga saksi, para malutas ang isang karumal-dumal na krimen. So, tingnan natin ano yung naging motibo ng suspect dito. Sa batas kasi, mahalagang malaman natin ang relasyon ng biktima at ng suspect. Importante yan para maintindihan ang dahilan ng pagpatay sa isang tao. Alam nyo dito sa kaso na to, yung biktima kasi at ang suspect na isang security guard ay magkasama sa isang apartment sa Cabuyao, Laguna. Sila rin ay nagtatrabaho sa iisang factory doon sa Laguna. In short, live-in, live-in partner sila. Ayon doon sa caretaker ng apartment sa Laguna na si Joy, madalas marinig ang malalakas na away at kalabog mula sa kwarto ng dalawa. Okay. Baka nagbo-board lang to kasi narinig sa kabilang kwarto. At narinig ni Joy. So madalas daw nag-aaway. At ayon naman sa pinsan ng biktima, bago mangyari ang krimen noong New Year, nito lang, no? Wala pang 2 linggo. Itong si Annelies nagpasabi na gusto na niyang makipaghiwalay sa kanyang live-in partner na security guard at lumipat na ng tirahan. So, yung fact na yan ay nakikitang motibo dito sa krimen na to. Ang pagtanggi ng suspect na hayaang umalis ang biktima. So, mukhang ayaw pa alisin ng suspect yung biktima sa apartment. So, nangyari ang krimen. Paano nahanap ang suspect? Sinilid sa storage box, itinapon sa ilalim ng tulay. Paano nakita? Kahit malayo na ang pinagtapunan ng bangkay, kasi sa Bicol na punta yung bangkay, sa pinangyarihan ng krimen, pinatay doon sa Laguna apartment, nag-iwan ang suspect ng mga bakas ng krimen. May barcode na nakita doon sa tape na ginamit pang selyo doon sa box. Patay kang bata ka, may barcode. Sinundan ito ng mga pulis hanggang sa tindahan kung saan binili yung tape na may barcode. Magaling yung mga pulis na nang-imbestiga dito, dapat bigyan to ng pabuya, no? Ng reward pala o kaya promotion. Sa tulong ng record ng tindahan, nakuha ang video ng suspect habang bumibili ng box, yung pinaglagyan ng katawan ng kanyang kalibid partner at yung tape na may barcode. Nakita rin siya sa bus terminal habang isinasakay ang box na ang sabi niya ay mga tools lang yan, mga gamit ko lang yan, no? Ang laman niya na gamit kong mga tools sa aking mga
pinaggagawa, no, sa buhay. Sa Laguna, nakita ng mga pulis ang basag na bote at mga bakas ng gulo sa kanilang tirahan. So, ibig sabihin, ang gulo-gulo nung tinitira na apartment na nagpapatunay na doon naganap ang karahasan at ang krimen. Medyo matindi tong kaso na to. So, ano yung kasong isasampa? Dahil hindi sila kasal. Hindi sila kasal dito. Hindi ito kaso ng parricide. Ang isasampa ay murder. No? Kasi pag parricide, dapat kasal kayo. So dito sa kaso na to, magiging murder ang kaso ng security guard. Bakit naging murder? Tingnan natin. Kasi may mga aggravating circumstances. Pinagplanuhan, may evident premeditation. Yung pagbili ng box at tape at pag-book sa bus ay nagpapakita na talagang pinag-isipan ang pagtatago sa krimen. No? Siyempre lalaki yan. Mas matipuno, mas malakas. No? Nagkaroon ng advantage, no? Dahil mas malakas ang lalaki kaysa sa babae, nagkaroon ng pagsamantala sa lakas. Aggravating circumstance yan. No? Ang pagsilit sa box at pagtapon nito sa ilog ay itinuturing na outraging the corpse. Kawalan ng paggalang sa bangkay. Nakakalungkot makarinig ng ganitong mga kwento, yung mga krimen na ganito. Pagkatapos magmahalan, magpapatayan. Ang kasalukuyang status nitong January 7, 2026 ay ang suspect po ay sumuko na sa mga otoridad. Ngayon, ang mga ebidensyang nakalap, yung CCTV, yung barcode at testimonya, yung mga pinagsasabi ng mga testigo katulad ng caretaker, nung pinsan. Ito ang mga gagamitin ng piskal para masiguradong mabibigyan ng hustisya si Annalise. Diba? Ano yung mahalagang aral dito? Ang bawat gamit na binibili natin tulad ng tape na may barcode at yung bawat galaw natin sa harap ng kamera ay nag-iiwan ng bakas. Sa ilalim po ng ating batas, ang ebidensya at tamang proseso ang susi para lumabas ang katotohanan. Hanggang dyan na lang po at ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your